Ngayong gabi, Pakiramdam mo ba binabagyo ka ng mga pagsubok? si Jojo, nalugi ang negosyo. Paano na ang pag-aaral ng kanyang mga anak? Si Alex, nagbebenta ng basura para lang kumita. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya? Si Medel, nalubog sa bisyo at napariwara ang buhay. May pag-asa pa bang makabangon? Alamin ang kanilang kwento sa Bakit Ako Lord? Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Pakiramdam mo ba palagi kang sinusubukan ng buhay? May family, financial, health o business problems ka ba ngayon? Minsan napapaisip tayo, bakit ako Lord? Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Pwedeng mapagod, pero hindi pwedeng susuko. Gaya ng ginawa ni Josephine o Jojo. Nalugi ang negosyo, nagkaroon pa ng nervous breakdown. Paano kaya sila makabangon? At paano na ang pag-aaral ng kanyang mga anak? Alamin natin ang kanilang kwento. Ito ang Victoria, Laguna. Isa sa pangunahing hanap buhay nila ang pag-iitik. Kung kaya't katulad sa Pateros ay nakilala na rin siyang duck racing center sa Pilipinas. Isa sa mga taong pinalad sa ganitong uri ng negosyo si Jojo o Josephine Dator. Nag-start ito noong 1980, actually 1984. Nag-decide kami, nag-start kami ng business na duck racing with a flock of 1,000 heads. Dahil sa diskarte at pagpupursige, nakamit ni Jojo at ng kanyang pamilya ang karangyaan sa buhay. Namuhunan din sila sa insurance upang makasiguro sa kinabukasan ng mga anak. Practically, magaan yung buhay. Parang, magaan ang buhay na nabibili namin yung gusto namin bilhin, nakakain namin yung gustong kainin namin. Subalit hindi sa habang panahon ay naging maginhawa ang kanilang buhay. Isa ang kanilang itikan sa mga nasalanta ng mga di inaasahang kalamidad sa Pilipinas. Parang between 1996, 1997, siguro naman alam naman natin lahat na nag-start yung economic crisis. Tapos, double up pa ng mga bagyo na mga dumating sa bansa natin, talagang na-wipe out lahat ng farm namin. Hanggang sa tuluyan na nga silang nalugi. Parang ang hirap-hirap kasi parang from grade 1 ulit, parang all over. Another investment, another stocks, lahat yun. So, imagine niyo parang nag-pile up na yung mga yung mga sunod-sunod na yung mga trials ng mga panahon na yun. Pagdating nung time na magkukulayan na sila, pero it seems na dumoble pa yung problema, parang dobling sa amin. Nag-save na kami for them, tapos ngayon, pinoproblema ulit namin yung educational expenses nila. Hindi mo pala talaga pwedeng asahan yung mga insurances na yan. Kaya naman naisipan ng mag-asawang Jojo at Leo na mga ibang lugar na muna. Pero there was a time talaga na nag-nervous breakdown ako. Kaya umalis din kami kasi yung parang change of environment, ganon. Bukod pa dito, matindi ang pagnanais ng mag-asawang maipagpatuloy ng mga anak ang pag-aaral. Pagdating nila sa ibang bayan, pinasok ultimong pinakaabang hanap buhay. Looking back, kami yung guest ng mga hotel. Tapos ngayon, nakita namin, kami yung naglilinis ng hotel to the point na talagang yung bathroom nililinis namin. Na doon nga namin naisip ng husband ko na talaga palang pag sa anak mo, you can make the most extreme sacrifice para mapatapos mo sila. At sa kanilang pag-uwi sa sariling bayan, ipinakita ng Diyos na may bunga ang pagpapagal ng mag-asawa. May 5 boys kami, yun nga yung gumraduate na nga. Bali 3 na yung nakagraduate sa amin. Tapos meron ako ngayong kaming high school pa at bali incoming freshman high school at saka isa incoming third year high school. Tapos nag-iintindi naman doon sa dalawa naming maliit na nga, si mga kuya na nila. Muli ring ibinangon ng Panginoon ang kanilang negosyo mula sa pagkakalugmok nito. Sa katunayan, itinampok ang itlog ni Kuya sa ilang mga shows at magazines. Nung reinvent namin yung salted eggs, nakita namin yung growth niya, nakita namin yung market, nagkaroon ng napakagandang response.
tinuruan kami ni God na ngayon na eto na kayo ngayon bilang bagong negosyante. Taas baba, taas baba. Ganito ang buhay ng tao. Ngunit mayroong isang bagay na kailanman ay hindi magbabago. Talaga palang dumating sa punto na mawawala lahat na hindi ka pala pwede mag-rely dyan sa mga insurances na yan. At the end of the day, si God pa rin yung masusunod eh. Huwag ka magtiwala sa material na bagay. Sa Kanya lang talaga. Tama nga naman magtanong sila na bakit kami, Lord, di ba? Kasi they prepared everything. They were very diligent. Yung negosyo nila, hindi naman sila nag-gamble. Wala naman silang ginawang mali, di ba? Pero ganun talaga ang negosyo. Sometimes kumikita, sometimes hindi. Sometimes binabagyo, sometimes bird flu, or in this case, bagyo, or ano pa bang nangyari? Bagyo sa kanila. Wipe out yung farms. Correct. Hindi mo naman makokontrol ang lahat ng bagay sa iyong negosyo. So, what happened to them was, paano na kami, Lord? So, like it said, no, nag-extreme sacrifice sila. Na they got down on their knees literally and naghugas sila ng kung ano mga clean the floors and clean the hotel rooms in the same way. Anyway, go ahead. Sige. So, it happens, Yun lang yun. Parang, di ba sabi sa Bible, expect challenges and trials. And that's what happened to them. But I believe that they learned so many things, di ba? Madami rin silang natutunan. What to rely on, whom to rely on, di ba? Yeah. Sa ngayon, bukod sa pagsusupply ng kanilang produkto sa mga malls, meron na ring 10 branches ang kanilang negosyo. God restores, God bless you more and more. Kwento ni Job, di ba? God took away everything and then He gave it back in abundance. Ang kwento ni Josephine o Jojo ay paalala na walang makakabatid ng buhay. Isang araw ay maayos at sa susunod parang gumuho ang lahat. May mga pagkakataon na napapaisip talaga tayo, bakit ako, Lord? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Pero ang good news, kapatid, sa kabila ng lahat, nariyan ang ating Panginoon. Handang tumulong, handang magbigay ng pag-asa, at hinihintay niya lamang ang ating bukas na puso. Tulad ng ginawa ni Josephine o Jojo, kapag pinili nating kumapit kay Jesus, makakakita tayo ng liwanag sa gitna ng dilim at tunay na pagbabago sa ating buhay. Sabi nga ng ating Panginoon sa Isaiah 41:10, "Ako'y sasa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Amen and amen. Hindi lamang sa takot at pangamba tayo ililigtas ng Diyos, maging sa tiyak na kapahamakan. Hinihintay lamang niya na tayo'y lumapit sa Kanya at tanggapin ang Kanyang kaligtasan. Pagdating, kapatid, sa extreme sacrifice, wala tayo talagang maipapalag sa Panginoon kasi siya ni minsan hindi nagkasala. And yet, binigay niya ang kanyang buhay bilang ang tunay, ang ultimate na extreme sacrifice. Because, kapatid, He cared about where you were going for eternity and where I was going for eternity. Binuhos niya ang kanyang buhay para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin sa oras na ito ay tanggapin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa sarili mo, para sa sarili mong kaligtasan. Pray with us sa oras na ito. Just bow your head. O Diyos, Ama, maraming salamat, Panginoon, at ipinadala niyo po ang inyong bugtong anak na si Kristo. Ang aming Kristo. Ang Diyos, ang aming Diyos na nagkatawang tao. And He was the Son of God, Jesus. Lord, sa oras na ito, lumalapit po ako at lumuluhod pang Panginoon sa harap ninyo at humihingi ng kapatawaran ninyo. Father, would you forgive me of all my sins? Cleanse me, Lord, of all my unrighteousness and give me eternal life. Just as your Bible says, bibigyan niyo po ako ng eternal life. I ask you now, in Jesus' name, give it to me, Lord. I want to serve you for the rest of my life. Sa inyo na po ako magsisilbi mula sa oras na ito. Sa ngalan ni Jesus, yan ang aking panalangin. Amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details.
Ay, ikaw talagang bata ka, ha? Sinasabi ko sa'yo! Ha? Dahil sa bisyo ng ama, ay lumaking puno ng puot si Alex. Pinalala pa ito ng kawalan ng suportang pinansyal mula sa ama, kung kaya't napilitan siyang magtrabaho sa murang edad. Nainis ako sa ugali niya. Hindi ko maisip kung bakit kailangan naming maghanap buhay, kailangan naming maghanap ng basura, ng bote, ng lata para lang meron kaming panggastos din. Pagka nakabenta kami nung kinuha namin, aming baon na yun. Naitawid niya ang sarili hanggang high school gamit ang kakarampot na kinikita bilang baon. Ngunit, Binilinan na kami na after high school, kami nang bahala sa sarili namin kung sino ang makakapagtapos ng kolehiyo. dahil dito, nawalan na siya ng pag-asa na may mararating sa buhay. Kung ayaw nyo kaming pag-aralin, wala kayong concern sa amin, hindi na rin ako mag-aaral. Kaya napunta ako sa barkada at napunta ako sa mga maling direksyon at mga bisyo. At nalulong na nga sa droga at alak si Alex. Gusto kong mangyari, masira ang buhay ko at pag nasira ako, masisira din sila bilang magulang. Yun lang ang nais kong ipahatid na mensahe sa kanila. Subalit biglang umikot ang kanyang buhay nang kanyang tulungan ang kaibigan sa pagtotono ng gitara. Yung palang pupuntahan naming bahay, house church, doon na sila nagpe-fellowship. Nung naandun na ako, kinausap na ako ni Mami Bernadette. Tinanong ko siya kung alam niya na yung Panginoon, hindi pa. Dahil nung panahon na yun, nagdududa na ako. Naitanong ko sa kanya kung mapapatawad pa ba ako ng Diyos. Meron halata ko nga siyang parang sawa na siya, parang ayaw niya na makinig, pero ako makulit. At nung araw ding yun, tinanggap ni Alex si Jesus bilang tagapagligtas. Pag-uwi ko ng bahay ay gutom na gutom ako sa salita ng Diyos. Nanibago yung mga kasama ko sa bahay. Bakit gusto kong magbasa ng Biblia? Dala ng kanyang alab para sa Panginoon, binahagi niya ang salita ng Diyos sa mga kapamilya. Si nanay ko ay nagtaas ng kamay tapos yung dalawang kapatid ko at tinanggap nila si Lord. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtanggap, pagkasuklam at pag-uusig naman ang sinukli ng ama. Ang tatay ko umalis sa bahay namin, dala-dala yung kanyang mga gamit. Nainis yung tatay ko sa amin dahil iba ng relihiyon daw namin. Sa kabila nito, hindi pa rin pinanghinaan ng loob si Alex. Sabi ng aming pastor, preach ka sa young people. At ako'y pumunta doon sa tatay ko at sabi ko, Tay, attend ka ng young people fellowship namin. Tingnan mo kung magaling akong magsalita. Ang sabi ng tatay ko, sige, pero sabihin mo kay pastor na huwag aalisin yung sigarilyo ko. At sa pagkakataong ito, ay naganap ang matagal na niyang idinadalangin. Si tatay lumapit sa harap at sinabi niya, nung time na yon, nung oras na yon, tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Na-realize ko siguro ang prayer, pinag-prepare nila ako na kung convict din ako sa kasalanan. Magmula noon ay nagsilbing gabay ng ama si Alex sa pagtahak ng landas tungo sa Diyos. Dahil naging spiritual father niya ako. Habang tinuturuan ko siya at ako rin ang nag-commission sa kanya bilang pastor, isang napakalaking blessing sa Panginoon na nakapagdala ka ng magulang at naging lingkod pa ni Lord. At di naglaon, pinuspos ng biyaya ang buhay ni Alex. Nakapagtapos ako ng AB Psychology sa Philippine Normal University through scholarship ng isang pamilya. Nakapagtapos din ako ng Master of Arts in Ministry through an scholarship. Na-discover ko sa Christian life ko na nung mapatawad ko na ang tatay ko, naging Christian na siya, naging Christian na ang nanay ko, wala nang hadlang para sa blessing ng Lord. Ang ganda naman ng testimony. Grabe. Ibang klase talaga si Lord. Ano? Pag binago ka, talagang binabago ka. Especially
touching sa akin yung kwento ni tatay, no? Yung pag-pray ni pastor, no? Pag-pray ni pastor, nag-priest si pastor, Si Alex. lumapit. Una si nanay, and then later si tatay. What a blessing. Ang ganda naman ng kwento. Imagine, grabe talaga when the Lord moves. Hindi lang ikaw ang kanyang plano. Buong pamilya mo, di ba? Grabe. Baka tulad ka rin ni Alex, puno ng hinanakit o galit, di ba? Kapatid, humingi ka ng lakas sa ating Panginoon para magpatawad sa iba. Tandaan mo ang nakasaad sa Colossians 3:13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Forgiveness releases the heavy burden of anger, resentment, or hatred. Hindi ito simpleng pabayaan mo na siya, kundi isang desisyon na pakawalan ng sama ng loob, ipakita ang awa ng Diyos, maibalik ang nasirang relasyon at buksan ang iyong buhay sa Kanyang pagpapala. Kapag hinawakan natin ang sama ng loob, nananatili tayong nakakulong sa sakit, pero sa pagpapatawad, nakakamtan natin ang tunay na kapayapaan. Amen, amen. Samantala, matapos ang 10 taon, bakit nga ba nagkahiwalay sina Medel at ang kanyang kinakasama? May pag-asa pa kaya silang magkabalikan? Alamin ang kasagutan sa aming pagbabalik. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinagpipray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Welcome to the Push Pilipinas segment where we lift your prayer requests and join you in thanking God for all His answered prayers. Tulad nitong Thanksgiving mula kay Stella, maraming salamat po Panginoon sa biyaya, pag-iingat at paggabay sa araw-araw. Amen. Prayer request naman mula kay Virginia, pray po sana yung paa at binti ko po ay nangingitim. Di ko po alam kung anong sakit ang dumapo sa akin at ganito nangyari po sa akin. Last 2024 pa po ito. Salamat po. Father, in Jesus' name, would you reach out now yung inyong kamay at pagalingin po ninyo itong katawan ng aming kapatid. Father, in Jesus' name, would you do a mighty miracle, Lord? In Jesus' name. Amen, amen. Kung kayo rin ay may katanungan o bucket list sa buhay, prayer requests o praise reports, you can post your message on the 700 Club Asia social media platforms. Baka sa susunod naming episode, ang message nyo naman ang aming bibigyang pansin dito sa Push Pilipinas portion. Kung may dala-dala pa kayo mga kabigatan sa buhay at nais nyo ng kausap, pwede kayong sumangguni o magpa-pray sa ating Prayer Center representatives. Ang aming hotline ay 8737-0700. Pwede nyo rin sila makachat sa Facebook Messenger ng 700 Club Asia. Meanwhile, matapos ang 10 taon, bakit nga ba nagkahiwalay sina Medel at ang kanyang kinakasama? May pag-asa pa kaya silang magkabalikan? At paano naman tumigil sa bisyo si Medel? Ang mga kasagutan sa ating pagbabalik. Kaya stay with us!
Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the Bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Masaya kami no, naalala ko, namamasyal pa kami. Naroon yung components ng family na nakikita ko, buo kami. Naalala ko noon ang age ng mga parents ko nung sila ay maging mag-asawa. Ang nanay ko ay 16, ang tatay ko ay 17, kaya napakabata ng kanilang mga edad. Dahil dun sa kanilang pagiging bata pa nung maging mag-asawa, may mga time na hindi ko alam, nag-aaway na pala sila. Magugulat na lang ako, ang tatay ko sa kanyang pagkagalit, may mga binabasag na siyang gamit. Dahil sa pagiging musmos, hindi alam ni Medel na hahantong pala sa hiwalayan ang kanyang mga magulang. Lumipas ang panahon. Laki sa layaw, ito na ang naging buhay ni Medel nang manirahan na siya sa kanyang lolo. Ang lolo't lola ko ay hindi naman ako pinagagalitan. Basta kung anong kailangan ko, binibigay nila. Hindi ko na kailangan mag-pray kung may kailangan ako. Kailangan ko lang lumapit ako sa lolo't lola ko, humingi ako, bibigay na nila. At dumating pa yung pagkakataon, during that time, nagtayo ng disco house ang lolo ko. Alak, babae, lahat na ng kamunduhan, kalayawan, naririyan. Kaya wala talaga akong pinatunguhan nun. Nagkaroon ako ng kaibigan, nagda-drugs pala siya. Pinatikim niya ako nung cup syrup pa kasi nun ang uso eh. So yun, uminom kami ng cup syrup at kung ano-ano pang pwedeng gawin na wala sa lugar. Dahil nga sa pagbibisyo, lalo pang gumulo ang takbo ng isip ko. Ang mga pagkakataong yun, nalilito ako, naguguluhan ako. O Malu, ba't ka dito? Maupo ka muna. May problema ba? Malapit na ang birthday ng tatay. Anong pakialam ko dun? Pero kuya, gusto niya tayong makasama. Pwes, di ko siya gusto makasama. Pero kuya, Malu, baka nakakalimutan mo na. Iniwan niya tayo nun. pero nagbago na siya. Lagi naman niya sinasabi yan eh. Naniniwala ka? Ha? Alam ko, masakit, pero ibang-iba na siya ngayon. Nakakilala na siya sa Diyos. Medyo naging curious ako. Kaya nung imbitahin ako, parang ayaw ko pa. Pero sabi ko, subukan ko nga. Tingnan ko kung ano yung katotohanan sa sinasabi nitong kapatid ko. Anak, masaya ako't nakarating ka.
Naway mapatawad mo ko sa mga nagawa ko sa iyong kasalanan. Gayunpaman, nakakilala na ako sa Panginoon. Di man sabihin ni Medel ang kanyang nadarama, siya ay namangha sa pagbabago ng kanyang ama. Hanggang sa nagkakwentuhan na kami, naging open ang usapan. Tapos hanggang sa sinabi ng tatay ko, kailangan ko raw tanggapin si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Di ako nagkatubili. Nakita ko talaga yung nagbago nga talaga siya. Nung oras na yun, nanalangin kami. Tinanggap ko sa prayer si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. Nagkaroon kami ng pagpapatawaran. Napatawad ko siya, pinatawad niya ako. Na-restore na yung aming relasyon bilang siya ang tatay ko at anak niya ako. Sa kabila ng kapayapaang natamo, isang pagsubok naman ang dumating sa kanyang buhay. Meron akong nakilala noon. Nagkagustuhan kami at nagkaroon kami ng relasyon, nagsama kami at kami ay nagkaroon ng 2 anak. Sa loob ng 10 years, naging magulo yung pagsasama namin bilang live-in. So nag-decide na lang kami na maghiwalay na lang kami. Sa kanilang paghihiwalay, napagtanto ni Medel ang kanyang pagkukulang. Nagpray ako na sana maayos ang buhay namin kahit hindi na kami magkasama, kami ay magkaroon ng pagkakasundo. Ang ginawa ko na lang, ibinuhos ko ang aking atensyon sa aking mga anak, sa pagpapaaral sa kanila, pag-aasikaso. Habang tinatahak ni Medel ang landas ng pagbabago, nakatagpo siya ng bagong pag-ibig. Nagpapasalamat ako kasi tinatanggap ako ni Prosi kung sino ako. At hindi lang naman ako ang tinanggap niya, kundi pati yung aking mga anak. Sa ngalan ng pag-ibig, nagpakasal sina Medel at Prosi. Samantala, kahit hiwalay na sina Medel at Cristina, patuloy pa rin silang magkaibigan. Tanggap ko ang Panginoon, inalis ko yung galit sa puso ko dahil sa mga anak ko at dahil sa Kanya. So natutuwa naman ako dahil sa Panginoon, dahil sa mga anak namin, naging magkaibigan kami, maganda ang banding namin. Dahil sa Panginoong Jesucristo, na-restore yung relasyon namin ng tatay ko, naayos at naging maganda naman yung aming pakikitungo ni Christy, may problema. Siyempre, lumalapit pa siya kay Prosi na humihingi siya ng tulong. Tutuwa ako kasi naroon talaga ang Diyos. Sa ngayon, patuloy na tinatamasa ng pamilyang Mendez ang kabutihan ng Diyos. Sa biyaya ng ating Panginoon, si Medel at ang kanyang asawa na si Prosi ay patuloy na ibinabahagi ang kanyang kabutihan at kaligtasan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa. Yeah, nag-organize rin sila ng mga medical mission at charity work sa iba't ibang lugar. Truly, God is good sa buhay at pamilya ni Medel. Praise God! Sa buhay, pakiramdam mo ba na binabagyo ka ng mga pagsubok? Dumating ka na ba sa puntong napatanong mo, bakit ako, Lord? Huwag kang mawala ng pag-asa. Nakikinig at nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong paghihirap at laban. Humingi ka ng tulong sa Kanya sapagkat sabi niya, ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Isaiah 41:13. Amen. Salamat, Lord, sa iyong tulong at kalakasan. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner today, now. Scan the QR code, call the number on your screen, or message us on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. God bless you more and more. Bilang isang anak, yung parang nagtatanong kami bakit nangyari sa buhay mo yun. Bakit sila naghiwalay? Tapos yung nagkanya-kanya kami ng buhay. Hindi ko na makita masyado ang ang dalan bala kung maglakat ko, gakaano ko na madusmo. I've been working so hard pero wala akong naiipon. So, tinanong ko si Lord, saan ba patungo yung buhay ko? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Bakit ba ako nagtatrabaho?